Kwentong Lito Lapid ko siya yung taong nagpakain sa akin ng dagang bukid. Si Lito Lapid ay tunay na sharpshooter. Kasi lumalabas pa lang yung dagang bukid, pang! Patay yung dagang bukid. Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Light TV. Bata ako, medyo mas nahihirapan ako umiyak, pero may technique, may process ng pag-iyak. Bukod kay kay FPJ, sino-sino pa po ba yung mga nakatrabaho niyo? Sino gusto mo? Big Soto Name po. it, Kwento name niyo it. naman po kami tungkol kay Bossing. Halos lahat kasi nakatrabaho ko Si Lahat Bossing, sabi ko nga sa'yo, tahimik lang. Parang si Daddy Dolphy, tahimik lang siya. Oo. Tapos, very professional at nasa dugo. Si Bossing kasi genius. Sabi ko nga sa'yo, sino ba nakita mong, bigyan mo ako ng host na mas magaling kay Bossing? Ngayon na. Wala. Sinong host ang mas magaling kay Bossing? Wala. Si Bossing yung nag-host na very natural. At kahit nanloloko si Bossing, kahit inaapi niya si Alan Kay, hindi mo nararamdaman na mapanakit yung pang-aapi niya. Ramdam na ramdam mo na he's doing it lovingly. Diba? Kahit si Bossing sa, itong bakla na to. Pag sinasabi ni Bossing ganyan. Alam mong nabibiruan. Alam mo, nagbibiruan mo siya. So, yun yung maganda sa Itbulaga diba? So, yun nga, si Bossing very, very professional. Very, nasa dugo nila Although, pag tinatanong ako, sino bang mas gusto ko sa TVJ, lahat yun genius. Yung tatlo na yun para sa akin genius. Sabi ko nga, dun sa isang ginawa ko, si Tito Sen, di ba sa Itbulaga may live band? Yes. Di ba? Tapos minsan hindi makuha ng live band yung tunog. Sinabi ni Tito, try mo sa Key of G. Kinuha nung bago yung sabi ko, wow, genius, di ba? I mean, ganun talaga siya kagaling sa larangan ng music. Sabi ko, wow. Tapos yung sabi ko nga doon sa kanya doon mo makikita yung galing ni Tito Soto kasi ang comedy kailangan niyang bigayan May viral video kung saan si Chuchay, si Gladys Guevara, meron siyang joke. Kumbaga yung mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas, pagdating sa abroad, iba na yung pangalan nila. Ganyan. Si Tito Sen, alam niya rin yung jokes, pero sa halip na siya yung magsabi ng jokes, sinabi niya si Vic. Arami rin kilalang ganyan si Vic, di ba? Napapansin ko yun, sir. Napanood mo ba yun? Okay. Yun ay hindi napapansin ng normal na tao. Pero kung halimbawa, katulad ko na performer din dati, nagpe-perform pa rin naman ako yun, stand-up comedy. Pero katulad ko rin, napkins ako, grabe yung sacrifice. Kasi kaya niya naman sabihin yung joke Correct. Pero bakit niya kailangan ibigay sa kapatid niya? Kasi yun yung mas magaling mag-deliver Tinanggap niya yung position. Siya yung manager ng So, doon mo makikita yung galing ng Tito Vic and Joey. Marunong silang lumagay. Pero pag interview ng English, ganyan, importanteng bisita, si Tito Soto yan. Siya talaga yung, makikita mo hanggang ngayon with the problem with TV. Frontman nila. Siya yung speaker. Of course, pag sinabi ko nga, si Joey De Leon, yun yung talagang idol ko. Yun yung talagang... Bakit, sir? Bakit idol mo si Genius. Umiinom siya ng gin, nagbabasa ng news, Genius. Tulad na lang ng isang araw, nanonood ako, sabi niya, si Alan Kay, ages yan. Ages? Ano ages? Mula sa Stone Ages. Alam mo yung atom movement? August 21 movement yun. Sabi ni Joey nung contestant ako, yan si Atong, Atong yan, kaya Atong pangalan niya kasi August 21 ng gabi. Genius, di ba? Yung mga hindi ko makakalimutan na joke ni Joey De Leon. Tsaka yung mga, meron akong math question. Who discovered the Philippines? Magellan. Yung mga simple joke na kaya ka nanonood ng Itbulaga dahil sobrang fascinated. Nung huli nga ako nag-guest sa Itbulaga, 3 months ago, bago pa sila lumipat. Yes, sir. Si Boss Joey yan doon. And after, kasi taping siya, nung natapos na yung taping, siyempre, matanda na si Boss Joey. And of course, hindi naman ako lagi nag-guest sa Itbulaga. So, I took that opportunity to hug him. As in talagang, alam mo yung OA hug? Yeah. Idol Gusto kong sabihin sa kanya. Sinabi ko talaga, idol po talaga kita, idol kita. And that made me very happy. And parang, and he hugged me back Alam mo yun? Iba yung, hindi, he hugged me back. Idol ko kasi talaga si Joey De Leon. Not just dun sa arts niya na, Yes. visual arts, yung sipag niya. Isipin mo siya yung tao dati na meron ng Itbulaga araw-araw, meron pa siya sa gabi, meron pa siyang Mel and Joey, meron pa siyang Wow Mali, di ba? As anong hinto ng talent ng pagkatao na to? Gumagawa ng kanta, gumagawa ng kalokohan, di ba?
Sobrang idol ko si Joey De Leon. Visualize ko sir yung kinikwento mo eh. Kasi nga napapanood ko lagi din yung Itbulaga noon pa man hanggang Hindi, kaya nga malungkot tayo ngayon. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ako po si Atong Redillas, legit Dabarcad since 1987. At naniniwala ako sa kasabihang bawal ang fake sa tanghali. Kasi tanghali na lang ang tapat. Tanghali, tapat. Mas meron akong Star Awards, meron akong Metro Manila Film Festival, at kung ano-ano pang awards. daming awards sir, no? Oo, kaya sabi nga ng nanay ko, kasi ano rin ako, consistent honor student. Hindi man, sakto lang. Ano naman yung sa akin yung pag-aartista ko nga, iba eh. Kasi yung mga kasabay kong artista nun, mga mayayaman yan, sina R.R. Herrera, sina Simon Soler, Billy Joe Crawford. Apo. Anak mayaman sila eh. So yung pag-aartista sa kanila, hobby. Yes. Sige sir, continue. Yung sa akin, hanap buhay eh. Panalo ko Star Awards sa pelikulang Ex-Army ni Lito Lapid. Yan, Lito Lapid. Tapos yung Elias Panique ni Ramon Revilla Sr. Ayan, nanalo tayo doon. Okay sir, sino-sino pa nga po ulit? Sabi yun, name it. How about, ano sir, kasi hindi pa namin wala pang nagkukwento about Philip, mga ganyan, sila Sir Philip Salvador. Kuya Ipe. Si Kuya Ipe, nakatrabaho ko yan sa pelikulang Ka Hector. Hector. At nakalimutan ko isa pa, meron pa na parang nakalimutan ko, kasama ko si The Great Dencio Padilla, no? Yes. Na idol ko din. Yung istorya ng Ka Hector, ako si Hector na character. Bata ako noon, tapos yun yung first time kong pumutok ng baril, M16 kaagad. M16, parang nga NPA, tapos parang sumugod siya. Tapos nakipaglaban siya dun sa mga kalaban. Tapos namatay siya dun. So dahil sa akin, kaya siya tinawag na Ka Hector sa Kilusan. Dahil kay Hector. Marami tayong parang ikasamay puputok ko yata yung isang pelikula natin. Si Direk Ipe kasi, ang lamang niya, under siya kay Lino Broca. So yung approach niya sa acting, ibang-iba, mas malalim kumbaga. Talagang seryosong actor. O yun nga, Ex-Army nga yung pelikula na ginawa namin. O ang kwentong Lito Lapid ko siya yung taong nagpakain sa akin ng dagang bukid. Okay? Unlike sa ibang mga action stars, si Lito Lapid ay tunay na sharpshooter. Siya talaga ay tunay na sharpshooter. Kasi lumalabas pa lang yung dagang bukid. Pang! Patay yung dagang bukid. Ang daming napatay na dagang bukid. Ang kwento niyan, niluto niya yung dagang bukid, inihaw niya. Tapos, sabi niya, Tong, kain ka. Lasang manok yan. Siyempre, makatanggi ka pa kay Lito Lapid. Kano sumuntok. Hindi mo kaya ng tanggihan yun. Di kumain ako noong dagang bukid. Pagkain ko. Totoo naman. Talagang lasang manok naman talaga. Kaya lang hindi ko maintindihan. May pambili naman kami ng manok eh. Ang hirap kumain ng nakaganon eh. Ang hirap kumain ng may nakaganon. Nakangiti pa sa'yo. Oo. Ang bait-bait, sobrang down to earth ni Senator Lito Lapid. At madaling lapitan. Yes, meet ko na rin yan sa Yan. Sino ba? Eddie Garcia, yung nasa Andres Manambit. Sobrang galing ni Direk Eddie sa ilaw, sa set, lahat. Nag-shoot. Kumanda rin jeep. Okay, good take, sabi ng direktor. Sabi ni Direk Eddie, ulitin natin. Sabi ng direktor, bakit po? Namatay yung isang ilaw niyo dun. Wala nakapansin siya lang. Oh, ganun ka mitikuloso si Direk Eddie. Ako, nakasakay lang ako sa jeep noon. Parang, galing naman Sila ito. nakakita nun. Galing naman ito. Oh. Sino ba bang action star? Sila Justoni Alarcon. Mababait naman yan halos lahat. No? Yung tatay ko, nagtrabaho kay Senator Bong Revilla. Oh, love din natin yan si Senator Bong Revilla. Kasi yung Yes, tatay of ko, course. matagal na production manager ni Bong Revilla. So, siya yung naghahanap ng mga location. Okay, ganyan. okay. So, yun. So, may utang na loob tayo dyan kay Senator Bong. Marami nga, name it nga. Ang hindi ko lang naman nakatrabaho in terms of sa pelikula si Vilma Santos, yun lang yung only regret na hindi ko nakatrabaho. So, halos lahat naman nakatrabaho ko. So, yun nga, may tinatanong sa akin ng mga tao, was it worth it na maging artista ka noon and all? Gano'ng kalakas kumita si Atong noon, sir? Pwede nyo, baka pwede Hindi, maliit lang yung kita noon. No? Yeah. At yun yung hindi kasi naiintindihan ng mga tao. The glitz and glamour, totoo, pero hindi din naman ganun kalaki yung kita.
Mas malaki sa normal na tao, pero hindi din ganun kalaki yung kita. At saka wag mo kung tanungin mo tungkol dyan, tanungin mo yung nanay ko. Siya nakakaalam. Siya nakakaalam nun. Manager, lahat na. Ano sir, kailan nyo naramdaman na medyo, humihina na yung karir ko, ganito, ganyan? Kanina lang, Parang bago wala pumunta na- dito, wala na- sa Rai TV, nag-interview ng Lausto. Lausto pala ako. I-interview na ako ng Rai TV. Hindi totoo yan ha. Hindi, I mean, Hindi sir, kasi dumating talaga sa seryosong point. question. Yes. It came to a point na I think, yung tinatawaran ka na. Yung tinatawaran ka na. That you have this certain talent fee and they think you're not worth that anymore. And during that time, ako naman, ayaw kasi, ang tagal ko na nag-aartista, parang, alam mo kasi yung pag-aartista, ang pinaka-importanting quality dapat kung gusto mo talaga mag-artista, ay gusto mong mag-artista. Diba? It must be something that you really want. Ang nangyari sa kwento ko, half-hearted lang eh. Kasi I also do good in school. Yes. I also do good in school. So, when I entered UP, it was a decision that I had to make. Akala ko kasi, pag nag-UP ka, tatalino ka, yayaman ka, ganyan, magkakaprinsipyo ka. Yung pala, tatalino ka lang, tsaka magkakaprinsipyo ka, pero hindi ka yayaman. Sa pagkakamulang ka pang NPA. Kawawa naman kayo mga taga-UP. Ano sabi UP, NPA? Hindi naman. Yung perception kasi ng ano. Ayun nga. People would always say, do you regret it? Or do you miss being an actor? Yeah. Yun laging yung mga tanong eh. Na, do I miss? Not that much. Not as much as, yung iba na gustong maging artista. Pero nung naging teacher na ako, naging professor ako sa UP, naging professor ako for 13 years, nakita ko yung mga batang sobrang gusto mag-artista. And then, that is the time I realized na parang, oo nga, sinayang ko yung mga ganong opportunity, Pero, hindi din, kasi nagturo ako ng history of Philippine film, nagtuturo ako ng history ng Philippine theater, and the mere fact na ang tinuturo ko ay nakatrabaho ko, may kwento ako sa kanila, it gave me more authenticity Correct. and ethos, yung parang confidence na tinuturo ko siya. Ganun, okay na din. At sabi nga, dun sa pelikulang Troy, dun sa pelikulang Troy, sabi dun sa ending, let it be said that I was born during the time of Hector, during the time of Achilles. So ngayon, kahit, alam mo na, wala naman kasing masama katawagin kang laos kung laos ka naman talaga eh. Alam mo, sabi ni George R.R. Martin ng Lord of the Rings, use your weakness as your weapon so that no one can use it against you. So ako, hindi laos, okay lang naman yun. But, sabi ko nga, pag namatay ako, let it be said that I worked once with FPJ. Of course. I worked once with Dolphy. And they're the kings. And I work with the kings. Nakatatak na yun, sir. Kumbaga, in that premise, masaya na ako doon. Sa mga nakatrabaho ko. Which is also minsan parang mahirap kasi at a very young age, na-achieve mo na yung eto ka na sa young age, di ba? Tapos, you have to make other achievements. Sabi ko nga, isa nga sa hindi maganda, halimbawa, nung artista ka ng bata, nung first sweldo ko, bilang professor, ang hirap maging masaya. Kasi alam mo kung magkano yung kinikita mo ng bata. Tapos ito, pinaghirapan mo ng isang buwan, gumawa ka ng PowerPoint presentation, nagturo ka, and all, ito lang. But you learn to live with life. Sabi nga, na paborito kong quote, life is not an ivory tower. It is a pragmatic transaction with reality. Ibig sabihin, hindi naman talaga ang buhay ay hindi naman kastilyo. Diba? Ito ay araw-araw na pakikipagsalamuha sa katotohanan ng buhay. Ganun talaga. You live with your reality. Kung paano mo nalang laruin yan. Gaya nung, halimbawa, ako, may bagong t-shirt. Hindi ko magawang maging masaya. Kasi dati may bago kang t-shirt, tapos bayad ka pa eh. Diba? So paano, kailangan kong bumili ng t-shirt ngayon. Para
Parang hindi ko naman ito ginagawa. Dati want to sawa yung t-shirt ko. Linggo-linggo may dumarating, may bayad pa. Diba? Tapos ngayon, kailangan yung bumili ng t-shirt. So, wala akong happiness kapag kakaroon ako ng bagong t-shirt, bagong sapatos. Yun yung mga parang take back. Diba? Dahil yung expectation mo, hindi niya kayang lagpasan nung... Hindi nga. Although, meron naman na binibigay yung normal na buhay. Like, I remember yung first time na nag-bus ako. Kasi dati, syempre, artista ka, hindi ka aanuhin, di ba? Opo. Tapos one time nag-bus ako, kasi ang layo yung pinagtatrabuhan ko, UP Manila. Napapagod na ako mag-drive mula UP Manila. Sinubukan ko mag-bus one time. Tapos, doon ko nalaman yung asaya din pala ng normal na buhay. Kasi siguro hindi ko siya nararamdaman nung bata ako. Kasi may katulad ng siksikan. Normally sa bus, pag nagsisiksikan, away na yan. Kaaway nyo na yung konduktor at saka yung mga tao. Siguro, yun talaga yung nagagawa ng comedy eh. It makes things easier, no? Normal na mag-aaway kapag yung konduktor tsaka magsisigawan na sila. Pero yung isang konduktor na nakasakay ko, nasakyan ko, sabi niya, oy, ano na po, nakikiusap na po kayo, umuyot na po kayo, 4 po ang anak ko, puro po nganay, S26 ang gatas, ganyan. S26 ang gatas? Yun, so tatawa ka na. Yun nga, may mga na-appreciate ka din na sa mga normal na buhay na hindi mo nagagawa noon. Yung pumunta na lang sa Divisoria eh. Yung pumunta na lang sa Divisoria, nung pagdating ko sa Divisoria, ganito lang kamura to. Ganito. Yung pala, kaya ganun kamura, pagdating mo sa bahay, tanggal ka agad siya. Just the same. May mga bagay na hindi ka... Ano po ba sir, nagtuturo pa rin po kayo? Nagtuturo ako online. Nagtuturo na ako ngayon online. May sarili tayong English online company na pinapa. Baka Ako laging tinatanong, kung gusto ko daw maging artista yung anak ko. Hindi ba? Kung mag-aartista yung anak ko, anong gagawin? Yung panganay ko, dalawa kasi anak ko eh. Yes. Yung panganay ko, 17, magkaiba nanay. Yung isa ko, 2, kakatulang, August 1. Miracle baby. Okay. Kasi sabi sa akin nung nanay, ako daw yung tatay. Milagro. Kalahin mo yan. Kalahin mo yan. Yung anak ko, panganay, parang gusto mag-artista. Sabi ko sa kanya, gumraduate ka muna. Ang tangkad eh. 5'9", 5'10", ganda ng katawan, pogi. Sabi ko, mag-artista ka muna. Sabi niya, sige pa, tutulungan mo ko. Sige, sabi ko, mag-practice na tayo ngayon. Yun, pinapahiga ako sa kama, tapos tinuturuan ko ng mga reaction, iba-ibang reaction sa kama. Sabi niya pa, ang galing mo talaga. Sabi ko, oo, syempre, kung anong gusto mo, susundin ko. Gusto mo sa Viva Max, tuturuan kita. Supportan mo po siya sir sa... gusto niya talaga? Kailangan niya po talagang mag-artista? Kailangan gumraduate muna siya. Kasi sabi ko nga sa kanya, ako nga artista noon, nag-aral ako ng mabuti. Kasi yung pag-graduate, yun ay regalo mo sa magulang mo. Saan kumakain ng mga teacher? Sa turo-turo. Ayan, COVID din yan. Kailangan, yun yung pinakamahalaga ako natutunan sa Itbulaga. Achiche? Yung achiche. Kasi kahit yung corny ng joke, kapag may achiche, nakakatawa na yan. Feeling pa rin kayo lumabas sa mga movie, gano'n? Oo naman. Kasi plastic ko naman kung hindi. I mean, ako nga, gusto ko talaga ma-experience yung Batang Quiapo eh. Kaya, Direk ako. lalay ako ni FPJ, di pa kinukuha eh. Kinuha mo na lahat ng mga guns sa'yo, alalay, hindi mo pa kinuha eh. Ko. Kung hindi. Kung okay lang. Mas ko yung sara. Hindi lang. Alam ko naman interview to. Hindi kasi, yun nga, you deal with your cards. Yeah. Diba? Kung you deal with your cards, katulad niya, mahirap talaga yung buhay ngayon. Di kung anong meron. Diba? Sige. Nasa sayo na naman yan eh. Ang maganda kasi sa buhay, may natututunan ka na. Kaya nga, kung magiging artista yung anak ko, di okay lang kasi andito na ako, na-experience ko na yun lahat. Yes, so po. So, hindi na siya maliligaw katulad nung nangyari sa akin. May mag-guide na sa kanya. Unlike din sa parents ko, ligaw na ligaw talaga noon kasi wala naman kaming lahi ng showbiz eh. Paano nila sabing ligaw na ligaw, sir? Hindi namin alam ginagawa namin. Niloloko kami, okay. Ganyan. Hindi namin alam eh. Probinsyano tatay ko, galing sa Daig Camarines Norte, sa Mantagbak, sa Purokdos. Kompletong address. Hello sa mga taga Purokdos. Hindi, yun nga. Mga probinsyano sila. Napunta sa Maynila. Sa kanila, makita na nila yung artista eh. So may mga instances parang naloko din kayo, sir? Maraming beses. Maraming beses na ganun nga yung showbiz, nakakatakot. Kaya nga ako very careful na ako ngayon. Diba? Hindi nga ako
basta-basta nagpapa-interview eh. Kasi ang laging tanong nila, sir, ba't ka nalaos? Hindi naman yun ang purpose ko, sir. Kaya ako kayo Hindi, na-interview. joke lang, Kasi niloloko syempre lang. yung mga follow. At kailangan may atse, Atse. sir, ba't ka nalaos? Atse, oh, di kailangan Hindi kasi, na ganun. seryoso lang po kasi nami-miss kasi kayo ng mga ano. Hindi, totoo naman. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo i-follow nyo ako dun sa Atong Redillas at ang YouTube ko ay Atong Redillas. Hindi pa po ako monetize yan, hindi katulad ni Rai TV. So, malay nyo naman. Baka sa supportan nyo Yes, susuportahan natin yan, sir. Yung susupport talaga Lagay natin yung link. Ako po ay... Dito po. Ako po ay tatakbo rin po na senador ng Novaliches kung gusto nyo supportan. Nabaliches lang. Senador ng Novaliches. Okay, sir. Maraming salamat po. Final na lang, sir. Yung followers ng Rai TV, pasalamatan. Kasi may mga nagre-request nga daw po sa inyo, sir. Sa mga nagre-request, ba't hindi kayo sa akin dumiretso? Ba't kay Rai TV ba? Hindi, joke lang. And then, first, I would actually like to, thank you. Kasi I don't know about you. Tapos nga, minessage mo ako noon. Tapos, what I like about it is that we hear the different stories of people. Diba? It's so nice that you hear the stories of people behind the camera and in front of the camera. Sabi nga dun sa tulang Desiderata, listen to others, even the dull and the ignorant, they too have their own stories to tell. May kanya-kanya tayong kwento na pwedeng ikwento. So, para sa akin, napakaganda yun, na nabibigyan ng focus yung ating mga hindi gaanong nabibigyan ng focus. Noon. So, natutuwa ako sa ganun. And listening to their stories, parang yun nga, kasi wala namang katotohanan. Meron ka lang faces ng katotohanan o kung ano yun lang yung katotohanan nakaharap sa'yo. Diba? So nakikita mo yung different perspective ng katotohanan. Paano ba maging isang stuntman? Paano ba maging isang masahista ng artista? Diba? Maganda yun. No? Sabi ko nga sa'yo, never ko naramdaman mamasahin ng artista ako. Nanay ko lang minamasahin nila. Parang sandali. Parang ako yung artista, bakit yung nanay ko yung minamasahin nyo? Hindi, showbiz as, for my, siguro, showbiz is a very beautiful world, wonderful world. It's the world of make-believe. Napakasaya niya, pero it's not the only world. Iba ang mundo, ang totoong mundo. Masarap dyan, pero dapat, kung gusto mo maging artista, dapat nga talaga gusto mo. Gusto mo, 100%. Kung hindi mo siya gusto, wag mo nang kung willing kang isakripisyo ang mga prinsipyo mo, kaya siya. Pero yun nga, kasi sa Pilipinas, grabe yung mga tao alam mo yun, lalo kapag laos ka na. At ang nakakalungkot nga doon, kung sino pa yung mga inaakala mong kung sumuporta sa'yo, yung pa yung mga sa'yo. So yun yung masakit, no? Like when I was in UP, lagi, di ba? So, yes, there's glitz and glamour, pero nung nandun ako sa UP, inaasar ako ng mga frat, ng mga so, mahirap, hindi siya madali kasi nga para kang nasa aquarium. Yung tunay na aquarium hindi yung namimili ka ng number yung aquarium talaga na parang parang laging may nakatingin sa iyo. Although hindi ko alam yung namimili ng number, kwento lang yun ng mga kaibigan ko sa akin. Wala akong alam dun. Hindi ko alam yun. No? Yun nga. So mahirap siya na masarap na madali. Yun nga lang, katulad niyan, pag gusto kong maalala yung sarili ko, meron akong babalikan ng mga pelikula na eto ko, nakatrabaho ko to. So, am I blessed? I am very blessed. Sino pong crush niyo sa showbiz, sir? Yun na nga, si Gretchen Barreto na nga. Bait no ni Gretchen Barreto, sobra kasi nga, hindi na nga ako artista, nakatanggap pa ako nung last year, nagpapadala si Ma'am Gretchen ng mga regalo sa mga dati niyang nakatrabaho, mga nasa showbiz. Yung laman ng isang box parang tagli 5,000 yata yun Talagang mga social Hindi noodles yung nakalagay. Sir, maraming salamat po. Thank you. It's a pleasure. Salamat din kasi in-interview si James. At magandang malaman nila na kaya ako nagpa-interview. Kasi ito ay pumapapayag na ako magpa-interview kay Rai TV. Kapag nahanap niya at natulungan niya si James. At natulungan niya si James Presley. At sa kapatid natin si James, ayaw palang kapatid. Kasi ayaw ko maging magkamukha tayo. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi, tropa ko yan si James. Mahaba nga yung storya pero ayoko nang ikwento. Sana maging okay siya. At lumabas naman yung GCash. Na-receive mo ba? Wala ka na-receive, no? Wala pa akong pinapadali. Wala pa akong sweldo. Wait ka lang. Okay, sir. Thank you po. Salamat po. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.